O yan mga kabukals, bago tayo umuwi. So ito po yung amin na accomplish for today. Ito na yung asintada natin. Ayan yung ating bubong, syempre. Flex ko yung ating bubong. Diba? Hello mga kabukals. Ayan, nandito na naman kami, rain or shine. Katatapos lang ng isang malakas na ulan, biglang tigil. Yan, kasi may bagyo tayo ngayon. Ayan, magtutuloy na po tayo ng pag-asintada. Yang mga asintada natin, aangatan na ni Emon. Bali ang kasama ni Emon ngayon si Kuya Johnson at si Kuya Nestor. Ayan. Ito nga, ito yung natapos natin kahapon. Ayan. So ito tutuloy nila ngayon. Ayan o. So ano, baka tumakbo pa ako ng hollow blocks mamaya, kakapusin yung hollow blocks din. Patuyuin ko lang konti yung lupa, kakaulan lang eh. Sakto kasi pagdating namin biglang buhos ng ulan. Kaya may karga akong semento, kaya no choice, ibaba yung motor para hindi kasi nababasa yung semento. Plano ko sana hindi ko na muna ibababa, paglalakarin ko lang sila, kaya lang may semento tayong dala. Kaya tutulak na lang namin yung mamaya paahon si Raptor para makabili tayo ng hollow blocks. Kapos yan, kakapusin yan kasi mag-aano pa tayo rito mga kabukas, siguro mga 2-3 patong pa. Ayan, ito po ang mangyayari dito, ang kwento rito, ano yan, magtatambak pa tayo. I-elevate pa natin ng konti yan. Ayun tambak niyan, Gary. Ha? Ayun tambak niyan. O hindi, magdadagdag pa tayo dyan. Magdagdagan pa natin yan. May tansi? Alin? Yung tansi na yan. Ayun yung tambak niyan. Tapos yung tayo kukuha ng 3 hollow blocks. Yung tansi na yan, yan ang tambak natin. Oo. Kanya kataas. Oo. Medyo lusong pa ng konti ah. Dito lang yung pantay. Pero ang klebe mo, papunta rito sa likod ha. Oo. Dito lang yung pumantay. Ha? Dito lang pantay ah. Oo. Sige. Ito, mataas pa to. Pero dyan, wala na tayong tambak dyan eh, sa unahan, di ba? Oo. Ayan mga kabukas, ito yung hahabulin namin tambak. Ayan. So dito ang mayayari po, yung nandito sa baba, kasi ito na yung ibabang portion. Ayan, kasi doon mataas yung portion na yan, pababa kasi yan eh, pababa yan dito. Ito yung pinakamababang butas. Ito po yung hahabulin naming tambak. Ayan, ito. Yan. So diyan, from here, magdadagdag pa ng hollow blocks yan pataas. Pero doon, yan, halos pantayan na lang yan doon. So mangyayari nito mga kabukals, siya, parang pahagdan siya. Itong parting ibaba naka-elevate, may mga tambak ito. And then parang pahagdan, may pahagdan na lang yung babaan ng baboy. Anyway, mga inahin naman sila, hindi naman stationary naman sila dito eh. Ayan, makita nyo. Maganda yan mga kabukas, naka-elevate siya. Para siyang sa may nag-comment nga, para siyang, tawag dito? May view din. Naka-elevate din siya. May view din siya ng kapaligiran. Kaya lang kasi ang nandito yung mga biik. Doon ang inahin eh. Banda ron eh. Ayan. Makita nyo naman mamaya matatapos. Pagkatapos ipapakita ko sa inyo. Ayan. Para maiwasan din po yung may tambak yan, iaangat namin ng konti sa lupa para yung tubig, kung malakas ang ulan, hindi pumasok sa kulungan. And then may harang pa yan, may stopper pa yan dito mga kabukals. May stopper pa yan ng mga siguro isang hollow blocks or kalahating hollow block. May stopper pa yan sa pintuan niya para hindi sila pasukin ng tubig. And then dito yung klebe papunta rito, kasi ito pababa nga, 'di ba? Ito yung likod niya. Klebe yan, may kanal tayo dito. Magkakanal pa tayo dito sa labas, diyan. Yan. And then baka doon tayo mag-Poso Negro dito sa may banda diyan. Yan, diyan. Baka diyan tayo mag-Poso Negro para yung yung agos ng tubig diretsuhan na, hindi na tayo pa kasi pababa na yan eh. Kakanalan na lang yung pababa eh. Nakaporma na yan eh. Yung diretso doon sa Pero gagamit ako ng detress na PVC para hindi naka-expose yung daanan ng dumi saka ng tubig. Saka para pag umuulan din kasi hindi pasukin ng tubig yung septic tank natin. Para pure dito lang magagaling sa kulungan yung papasok na tubig sa septic tank.
Kaya gagamitan natin ng PVC yan. Itong dito sa kanal, okay lang siguro maging open siya. Pero yung papunta sa septic tank, PVC yun. Para hindi siya kaagad mapuno pagka umuulan. Ayan. Mamaya na ako bibili ng hollow blocks. Natamad pa ako ha. Magtutula kasi ha. Ilan niya kuya? Ilang balde? Nabuhangin. Ito, walo-walo eh. Walo. Isang... Walo isa. Walo isa. Pwede na yan size. Kulang pa. Isa kundi size wala lang. Ay, ito, patungan ba to? Dalawa. Oo. 16 na balde na buhangin saka dalawang semento. Ayan mga kabukas, medyo lumalala yung ating ubo. Kailangan ko ng Lola Remedios. Ito na lang, nagamitin ko ito. Ha? Oo, lamesa nyo yun. Yan. Ito ang medyo madugo mga kabukals, yung kulungan ng baboy, madugo. Madugo sa bulsa eh ha. Kasi bakal semento eh ha. Medyo madugo siya mga kabukals. Pero ano naman, ito naman kasi ang bread and butter natin, yung mga yoba bobs natin mga kabukals. Babawiin naman nila Basha, Trisha at Kimberly yan. Kasi Basha manganak, tingin ko manganak next week eh. Putok na yung kanyang dede, saka schedule niya next week eh. Ayan. Kulang pa ng ano yan, ng 8 balde. Hindi, okay na. This is na to boss eh. This is na balde yan. Sige. Ito yung... Sige. At tinapangan nyo yung semento. Yan, buti may sahod alan. Hindi sila iigib doon sa baba. Doon kami nag-iigib sa lawa doon sa baba. Sa 17. Mahirap ba? Mahirap akyat? Sa 17. Yeah, wala pa kasi yung ating i-check ko kay Sir Emma kung ano status ng ating application nga pala ng tubig at kuryente. Pero nandiyan na yung poste natin eh. Nakatayo na eh. Nakatayo na poste? Poste ng kuryente eh. Nag-apply na ang kuryente dito. Ayan na mga kabukals. Asintada na. Oh. Maganda yung rito mga kabukals. Talagang hindi. Umulan na malakas oh. Siguro kagabi pa umuulan eh. Pero yung dito ay dry na dry mga kabukals oh. Masarap nga magbahay dito eh. Oh, para mas masarap magbahay dito eh. Meron kang duyan dyan oh. May duyan ka. Tapos may lutuan ka. Oh. Para mas gusto ko magbahay dito. Tuyong-tuyo yung lupa oh. Sa labas kasi oh. Putik na kasi nga lakas ng ulan kanina eh. Putik yan oh. Magandang pagkakabanat namin nito. Maganda talaga yung ginawa namin na ganyan na yung may bolera. Kasi walang kabasa-basa to. Kasi kung mapasok ang angge, dapat basa ito. Ito. Tuyong tuyo mga kabukals eh oh. Tuyong tuyo. So ibig sabihin hindi umaangge ito. Kahit dito walang angge. Tuyong tuyo eh oh. Oh, dito walang angge. Oh, ito. Tuyo-tuyo yung mga kahoy, di ba? Ibig sabihin walang angge. Ayan, ito. Ito, tuyo-tuyo rin, oh. Di ba? Ibig sabihin walang angge. So, talagang effective to. Effective mga kabukals yung Kaya ganyan din sa baboy ang style namin. Kaya lang, ginawa nga namin sa kulungan ng baboy. Hinabaan namin, ginawa namin 2 yero. Para may space talaga dito sa labas ng baboyan.
na hindi ka mababasa. Kahit malakas ang ulan, yan nakagagalaw-galaw dito. Dito. Sana konti na lang yung kailangang hollow blocks. Mabigat kasi yun eh. Mahirapan si Raptor. Pasapa naman. Saka tinatamad akong umahon eh. Magtutulak kasi. Gusto ko pag nagtulak kami sabay uwi na. Ilan pa to? Tingnan ko mamaya pag na visual ko na yung doon. Kulang pa nga. Kulang pa yung hollow blocks na. Yan, tatakbo na lang ako mamaya pagka malapit na maubos. Marami-rami pa naman mga kabukas yan. Hinihintay mo. Marami pa naman yan. May 50 pa siguro to. May 50 pa yan. Tapos ito yung yung kawayan na in-order ko taga rito yan galing yan eh. May mga kasama pa tong 7 nandun sa may gawing taas na yon. Kaya lang kahapon nga kasi naputol yung kable ng ating clutch, yung clutch ng motor natin. Naputol. Kaya hindi ko natuloy yung paghahakot na iwan yung 7 dun. Malalaki pa naman naiwan dun. Pero okay pa naman, nakita ko andun pa naman. Mamaya kunin na namin. At pasanin na lang siguro. May pasok dito. Kahapon nakala ko hindi kami makakauwi. Buti ano naman kasi niya kahit walang clutch cable yan. Basta itutulak lang ng konti tapos primera. Under naman niya. Yun nga lang. Syempre pagka full stop traffic or full stop, mamamatay siya. Kaya ganun. Pero naigapang naman hanggang doon sa labasan na meron ng pilihan ng spare parts. So yun napalitan. So ito ay bago ang clutch cable. Ayun nakita niyo naman bagong bago yan mga kabukas yung ating clutch cable. Dito naputol dito kapon. Mura lang naman 150 kasama kabit. Marami pa tayong buhangin mga kabukas. Marami pa tayong paggagamitan yan kasi itong hallway na to plano kasing isemento yung mga patwalk. Lahat ng patwalk yan papunta sa mga kulungan, papunta rito sa bahay nila Emon, saka sa kubo ko. May mga patwalk yan dapat para madali yung galawan. Yan, di pa to mga kabukas, marami pa po kayo makakita rito. Kaya yung wag po kayo mainip. Yung iba kasi sabi hindi daw organized pa in progress pa nga wait lang kayo konti. Yan, organize yan. Siyempre ang pagka-organize naman yun is naayon po sa mga galawan namin. Kung ano po ang galawan namin, yun po ang organized na sistema ang gagawin natin. Yan, makikita nyo naman po yan. Ano bagong taga niya yan, boss? Oo. Saan na naman kayo nakataga? Diyan galing yan dun. Yung taga rito. Kuha niya pa yan Bayugin naman siya. Oo. Pero tingin ko mura pa nga ito mura pa. Maganda sana yung kinuha namin 50 pesos lang, kaya lang layo. Ang layo ng paghahakutan. Gitna ng bukid Yan. Ito may puting po yan. May puting. Hindi naman po kailangang buhusan yan kasi wala nang po. Puting lang po yung hollow block, yung semento na maraming graba, yung puting. Pero kasi kung bubuhusan yan, 3-4 na patong na hollow blocks naman, hindi naman po building. Joke lang. Hindi naman po, matibay naman po yan, saka may pa yan, sisemento yung pa yung flooring yan. Hindi naman po elepante kukulong dyan. Joke lang. Ayan, papatawa lang ako. Kasi may nag-comment, wala daw buhos, wala daw siguro kalahating taon lang daw nagiba na. Hindi naman po elepante kukulong diyan Joke lang. Ayan. Native na baboy lang yan
Mm. Mamaya makita natin forma niyan. Tapos yung mahuhukay namin sa Poso Negro, siyang itatambak diyan. Ayan po mangyayari diyan. Ipoporma lang muna yung asintada and then saka kami magtatambak. Ayan o, nakaangat na o. Ayan o. Andyan ang tambak natin mga kabuo kasi sa tinatrabaho ni Emo na yan. Hanggang dyan ang tambak natin. Tahimik talaga dito. Kunin ng ibon lang maririnig mo pagka umaga. Ganda rito, nagpuputik. Ha? Hindi katulad dun sa ano. Lalim. Lumulubog talaga, no? Gigi. Oo. Iba putik dun eh. Ito, maputik siya pero matigas pa rin. Ayun, lalalim. Hmm. Parang ano eh, swamp. Nagtutubig. Kasi yung tubig yun, hindi lahat. Oo. Ito, wala ka lang sa kanto. Ganda talaga dito mga kabokals. Maganda pala pagka kunyari nagpagawa ka ng ano, yung parang receiving area. Ganito. Tapos pwede pala naka-screen na ganyan, no? Para walang langaw. Yung screen na mas maliit dito, yung panglangaw, pwede palang ganyan. Tapos ganyan lang kababa yung ano, yung tabing, yero or plywood. Tapos mayroon kang nakapaikot na ano, na net para sa langaw or labok. Tapos may mga ganyan, no? Presko na. Pwede ko palang gawin to dyan, no? Parang receiving area. Imbis na kubo, ano, ganito. Ganitong style. Yung pagka nandito ako, dito ako mag-i-stay. Tapos, may maliit na kwarto lang pagka gusto ko matulog. Halimbawa, dyan may kwarto. Tapos puro ganito na yung ano, paligid niya, di ba? Pwede. Tapos ako na rin titila ako sa umaga. Manok pala. Naging manok. Ayan. Sana wag na umulan. May bagyo daw kasi sa Batanes. Kaya syempre apektado rin tayo dito. Pabugso-bugso mga kabokals. Biglang buhos ng lakas. Mga ilang minuto and then tigil. Ganun po yung nangyari dito. Alin? Ayun balde? O dito yata. Ay o, dala ko yan. Akin yan. Pag nag-flooring, kailangan si Kuya Natoy. Si Kuya Natoy kasi yung mason talaga. Si Emon, ano lang naman yan, labor, natuto lang yan eh. Pinag-ano lang yan, kumbaga, labor, hanggang sa natuto na lang. Pero hindi talaga siya ganun ka-skill. Pero nakita niya naman nagagawa niya. Kahit yung bubong natin, no. Hindi man pulido, pero maayos naman. Siyempre, pagka ginusto natin pulido mga kabukas, pulido din ang gastos niyan. Yan. Okay na yan. Pang ano yan eh. Pang budget meal. Siyempre pag gusto mong pulido, doon ka sa ano, fine dining. Diba? Tibay naman, diba? Lalo na pag ano na yan, asintadahan na palibot talaga. Oo. Talaga pa itong kainan, labangan. Hindi, ano na yan? Plastic lang. Ayoko nung naka-stationary. Kasi ano eh, para nalilinis permis. Ayan mga kabukas. Isa yun sa natutunan ko nung tinamaan ako na ASF. Yung dati kong pakainan kasi sa doon, sa labas. Naka-konkreto siya, naka-fix. Minsan kasi tinataihan ng daga, iniihihan ng daga sa gabi. Sabay, minsan pagka nagmamadali ka, diretso lagyan nila ng pagkain. Nakakain nila yung tae, ng daga, iihi ng daga. Doon minsan nanggagaling yung contamination eh. Kaya ideal po talaga yung
pakainan na natatanggal para pagkatapos nalilinis mo. Pagkain nila sa hapon uli, malinis yung pakain nila, ganun. Para ano, added protection na rin sa ating mga alaga. Isa po yung sa natutunan ko nung ako tinamaan ng ASF, through ano na rin mga advice na rin po ng ating mga viewers na ganun nga ang gawin. So, totoo naman kasi nakita ko talaga na ano, minsan may nakikita tayong tain ng daga sa pakainan pagka konkreto. Sa gabi kasi ano yun, nanginginaan yung mga daga na yun eh. And then doon na sila pupupo sa pakainan, sa concrete na labangan. Ito mga kabukas, maglalagay pa tayo dito ng automatic drinker. Diyan lang kuya. Automatic drinker yan, maglalagay pa tayo dyan. Tapos yung tangke natin, yung tubig natin, tangke sa taas, i-elevate natin. Ang kagandahan po doon, lagi sila may access sa malinis na tubig. Pagka nauuhaw sila, meron silang masusungkal. So ito, sabi ko nga, ito hindi man siya ganun kaganda, hindi man siya ganun kapulido, pero it will serve the purpose. Yun naman po importante, hindi mo pagandahan yan. As long as gumagana siya. Ako yun po ang prinsipyo ko mga kabukals. Hindi po ako after sa pagandahan eh. Pulido. Wala pong pulido sa mundo. Totoo naman yan. Wala pong pulido sa mundo. Ang importante po, gumagana yung isang sistema. Serving the purpose, ika nga, diba? Eh kung may budget kayo, may budget tayo, po pwede, ipulido natin. Gagastusan. Kukuha ka ng mga skilled talaga. Iba pong bayad sa skilled mga kabukals. Hindi po basta-basta yan. Dahil ano yan, kaya nga tinawag na skilled eh. Siyempre may skilled fee yan. Iba ang singilan ng mga ganyan. Skill free pala. Skill free. Basta skilled. Yan. Eh yung ano nga, yung kulungan natin, lumang kulungan natin doon, yung pag-aalisan natin. Walang bakal yun mga kabukals. Walang bakal yun. Ano lang yun, hollow blocks lang talaga yung semento. Saka semento, ano lang. Ano bang tawag doon? Flies, yung sa may kanto, pinagpatong-patong. Pero walang bakal yun. Nakita niyo naman, hanggang ngayon nakatayo pa, 6 na taon na, going 7 years. Nakatayo pa. Yabi. Oh, yabi pala, yabi. Ayan. So ito, kalahating taon lang daw, gibana. Eh may bakal na nga po yan, saka may puting yan. Yung sa akin nga doon, walang bakal, hanggang ngayon nakatayo pa eh. Ito pa kaya, na may bakal, saka may puting, may maayos na puting. Yan. Meron pa naman. Mayan ako akit. May hollow blocks pa naman. Dito sa may bandang mataas na yon, mga biik ang ilalagay natin doon, yung mga pambenta natin, ganyan. Para madalis ang buhat-buhatin kasi naka-elevate na yun eh. Pero may hagdan naman yun, may pahagdan. Dito yung mga inahin, yan, kasi patag to eh. Makakahakbang sila eh. Madali sila makahakbang yan. Doon, 2 butas para sa kung kailangan natin mag-grow out ng mga biik, yan doon. Kasi yung mga naman, nabubuhat naman yan. Yan. Saan ang balagbag na bakal mo? Diyan na, Mon. Diyan na, no? Yan mga kabukals. Hanggang dyan ang tabon namin. Hanggang dyan ang lupa. Yan. Diba? Naka-elevate siya, diba? Ganda. Andito pinto, eh. Pinto ito, eh. Yan. Sakto lang yung mahuhukay sa Poso Negro. Tatambak dyan.
Doon naman din na masyado. Magtambak tayo ng konti lang siguro, pang angat lang ng konti. Yan, pang angat lang ng konti diyan. Pero ang tambak talaga namin doon. Yun. Kasi ito yan. Iaangat ko lang ng konti yan para maganda rin tignan. Anim na binto para. Anim yan. Anim pala boss yung alam mo ron, baboy. Hindi, tatlong inahin lang sa isang barako. Ay, Ano yan, para sa biik oo, yun. para pag ano lang. Pag may grow out labas ako. na. Ano maganda, May nakaabang na. Ano na siya, naka-sistema na talaga siya sa sa negosyo. Kaya mga kabokasyo nga pala, ma-share ko lang. Kaya may pasobra akong 1 kwarto. Naka-ano na yan, naka-umang na talaga yan para sa negosyo nating biik nga. Kasi nga, puro biik ang binibenta natin. Siyempre, minsan hindi naman natin masasabi. Minsan hindi mabenta ang biik. So, obligado po tayo i-grow out yung biik. Yan po ang gagamitin natin, yung 2 kwarto na yan, para sa mga grow out natin hanggang ma-reach nila yung lechonin size. Saka natin sila may bebenta sa mga lechonero. Yan po. So, yung sistema ko maliit lang siya. 3 inahin. Yan, 3 inahin. 1 barako. Gagamitin nila yung 3-4 na butas. Then may naka-allocate na may standby na 2 butas para sa mga grow out natin biik kung sakasakaling hindi sila mabili. Yun po. Yan, ma-share ko lang. Doon sa mga nagpaplano mag-umpisa ng native pig business. So yun po. Ito po yung ma-share ko sa inyo pagka gagawa kayo ng kulungan. Dapat may naka-standby na kayo lagi na kulungan para sa mga biik nyo. Kahit na sabihin yung bebenta nyo naman lahat ng biik, may mga pagkakataon po na hindi naman po lahat yan mabebenta. Meron po kayong naka-standby na grow out na kulungan para ma-grow out niya siya hanggang lechonin size. Yan. Sa lechonin mga kaboss, walang problema. Napakaraming buyer. Napakaraming naglilechon mga kaboss. Kaya walang problema sa panlechon. Madali lang yan. Basta marunong lang kayo makipag-usap. Siyempre, hindi kayo lalapit doon sa mga lechonero. Ia-alok nyo yung inyong mga biik or mga baboy sa mga lechonero. Yan, ano na. Akit na ako. Makabuli na. Konti na lang oh. Saka nagbabadya na umulan eh. Baka umulan. Siguro bili pa ako ng mga kaya ka ni Raptor 50. Mabigat kasi ito eh. 50 siguro. Tingnan natin. 40-50. Ay kuya, pakipasok yung semento. Aahon ako. Bibili akong hollow blocks. Ayan mga kabokals. Ito na, nakabili tayo. Hindi ko kinain dalawang semento. Ang bigat pala nito. Nakita niyo yung gulong natin oh. Halos sumayad na sa sa sidecar. Bali 30 pirasong hollow blocks, 1 semento. Tawagin ko sila kasi baka dumuos-dus ako. Kailangan pigilan nila. Baka hindi kayanin ng preno. Madulas pa naman. Kailangan may pumipigil. Maganda yung ganitong maraming bato. Kahit umuulan, patigas pa rin. Oy, come over here. Hindi, nakita na ako. Hey, I need your help. Ayun mga kaloko yung bisi-bisihan mga kabukol. So, bisi-bisihan. Bisi-bisihan. Pero nung wala ako. Hindi, joke lang. Hindi, maayos yan. Alam mo, ito si Emon mga kabukals. Yan, hindi skilled yan mga kabukals. Hindi talaga skilled yan. Helper nga lang yan dati. Yung mga pinaggagawa niya na yan, parang ipinilit ko lang sa kanya yan. Marami nagsasabi, dapat to pulido. Kumuha no. Kasi, ang problema kasi mga kabukals, pag pinulido natin, pulido din po ang budget niyan. Ito po kasi budget meal. Hindi po natin kaya ang fine dining. Si Emo naman, ang gusto ko kay Emo kasi kung ano yung sinasabi ko, ginagawa niya. So yun po. Hindi, para sa akin kasi hindi ko na kailangan na magaling as long as yung sumusunod sa akin. Yun ang gusto ko. Ayan. Kaya pigilan mo, baka dumusdos ako. Ang bigat pala. 30 piraso lang nakakuha ako.
Ha? Ayan. Ha? Lima na lang yata. O, lima na lang. Napasok na yung dalawa? Tatalagay kita mo. Ay, oh, 7 kanina yan, oh, di ba? Ayan, mga kabokals. Parating din tayo. Mas mabigat pala ito kaysa doon sa kinakarga nating kawayan. Yung gulong natin, oh. Halos dumikit na sa sidecar. Sobrang bend na siya. Kinakatakot ko baka maputol yun, oh. Yun, yung bakal na yan, yung pag ganun. May nangyayaring ganun, napuputol, nag-snap yun, eh. Bigat, 30 nga lang ito, hindi ko na tinodo koreta. Baka bumigay. Ay, pala yan. Kamada man lang yan, kuya. Oh, pwede mo na diretso dun. Ayan. Nakapag ano na pala si Emon. Ayan. Ito yung ano. Ito na yung mga kabokals, yung tatambakan namin. Ayan na yan. Kahit ano lang pala, oh. Kahit isang hollow blocks lang yung tambakan, mga kabokals, oh. Pwede na. Tapos ito stopper. O kaya kalahating hollow blocks. Kahit hindi na tambakan lahat. Ano sa tingin nyo, mga kabokals? Oh. Pero pwede rin namang tambakan lahat. Ito, may bakal na dito, mga kabokals. Dito na ang bakal namin yung paikot. Paikot na bakal na yan. Siguro kahit isa na lang palang patong ito, o pwede na. Tapos kawayan na. Ay, tignan ko mamaya. Ito. So ito ganun. May bakal yan. Instruction ko kay Emon. Babakalan na yan ng balagbag paikot yan. Babakalan na yan. Ayan. Ito, isang kwarto na, mga kabokals. Yung sasabi ko, pinakain namin sa yung poste, may pako yan, diba? Kung nakasubaybay ka sa akin, may pako yan. Pinakuha niya mga posting kawayan na yan. Yan ang kumakapit ngayon sa semento para hawakan yung poste. Ito ganun din. Mga bayugin nito, mga kabokals, mga solid na kawayan yan, ha. Mon, balagbag ka na ng ano, ha. Mamaya dito, ha. Bakal. Yan. Balagbag na tayo mamaya dyan, mga kabokals. Yun. Napalaban na naman si Raptor, mga kabokals. Putik pa naman. Walang problema kung ano, kung tuyo. Pag maputik kasi yun, may hirap. Pero yan, nakakaraos naman. Salamat kay Lord at hindi ako binibigo ni Raptor. Napakalaking pakinabariyo nyo sa simula pa lang, mga kabokals. So yan ang pinangahakot natin. Mantakin mo, nahakot natin yung dalawang malalaking kulungan na yun. Gamit lang si Raptor. Sulit na sulit. Yan. Matitibay yung hollow blocks, napansin ko. No? Hindi ka tulad sa atin, no? Oo. Ito sa iba natin kinuha ito, sa iba ko binili ito. Pero ganun pa rin ang quality, matibay pa rin. Hindi tinipid sa simento. Oo. Yan. Marami-rami pa itong halo. Hindi ko na dadalawa sana akong dalawang bag pa sana semento, kaya lang nag-aalala ako baka maputol na yung pangilalim. Kaya isang bag na yung binili ko. Siguro mamaya isang kalahating halo na lang na ganyan na magagawa. Pero siguro sakto na yun, makatapos sila ng araw na to. Yan, marami pa namang halo yan. Yan, meron pa naman si Emon dun. Yun.
semento. 190 mga kabokal sa semento rito. Medyo mura. Yung sa amin 220 yata. Ganda pa sibat na ito mga kabokal. Kung may kaaway ka, sibatin mong ganito. Salbay. Kaya, kaya mo akong tukayan dito ng ano para sa kanal, isang kalahating hollow block siguro lubog. Ganyan, pababa. Yan. Bigyan mo ako ng kaya 1 feet. Yan, 1 feet mga kabokals yung ating kanal. Basta tatalian nyo. Bahala na kayo, basta 1 feet kuya ang pagitan. Tapos isang din sukatin mo yung haba niya. Subukan mo tapos patakan mo ng lulubugan nyo lang, hindi nyo nababaguhin yung pababa. Yan na yun eh. Yun na yung kanal natin, pababa na yan. Yan 1 feet kuya, kunin mo yung 1 feet. Yan, yung gana ng metro na yan. Ayan. Kasi ganun din sa kabila. Yan, sabi ko. Papakuan mo yung sa kawayan. Sa gilid no? Pwede naman yan. Pwede naman basta sumampala ng konti. May ocean direction dito. Okay na yan, ganyan. Para maganda kapit. Yan, pa-L siya. Pa-L. Tapos naka naman yun. Alambre yan. Siguro kahit din pa ako sa poste. Kasi may pako na yung poste sa pakain natin. Ididikit na lang, okay na. Kahit wag mo na palampakuan. May pakain naman na tayo eh. Kaya importante. Yung bago natin, nadala pa natin bago? Yung bago gamitin mo. Yan mo yung matalim mo. Yung pamputo. Talian niya ng alambre. Yan ang hahawak sa bakal. Tapos saka siya magpapatong uli. Gandang hawak niya kasi nakapail yun. Maganda hawak niyan. Yung nga sabi ko nga mga kabokals, yung lumang natin, yung panggagalingan nating kulungan ng baboy, lahat yung walang bakal yung mga kabokals. Basta itinayo lang yung hollow block semento. Ang flooring nun wala ring bakal. 6 na taon na, going 7 years na, hanggang ngayon nakatayo pa. Diba? Yan eh. Yun talagang experience ko talaga nandyan. Isang patunay na ayun, kahit walang bakal, nakakatagal ng ganong katagal, 6 na taon, mahigit. What more, ito pong ginagawa namin na may bakal na, may may suporta pang mga poste, di ba? Mas matibay po ito. Compared dun sa kulungan ko ngayon Ito naman mga pinagsasabi ko na to, base lang po ito sa experience ko na talagang naranasan ko at hindi ko lang sinasabi-sabi na ganito ganyan. Base po ito talaga, kung kayo po nanonood sa akin, nakikita nyo po yung kulungan natin doon sa lumang alagaan natin. Nakita nyo naman, nakatayo, di ba? Nakatayo hanggang ngayon. Mahigit 6 na taon na, walang bakal. Walang bakal ni isa. Ni isang hibla ng bakal ay wala. Ayan.
Hmm. Okay. O yan mga kabukals, bago tayo umuwi. So ito po yung amin na-accomplish for today. Ito na yung asintada natin. So yan po, dyan na po tayo magtatambak. Ile-level na natin yan. Yan. Pag na-level na natin ang lupa yan, saka sila magtataas uli ng hollow blocks. Kaya ayan, nakaabang po yung mga bakal natin. Saka tayo magtataas ng mga hollow blocks. So titignan ko pa kung 2-3 pa kailangan. And then ito yung kanal natin. Yan, kanal yan. Andun yung outlet natin papunta ron sa Poso Negro natin. Dito sa harap. Yan itsura niya sa harap. So ito po pintuan to. Pintuan yan dito. Ano pa yan, papalamanan pa yan. Pintuan. So nakita nyo naka-elevate yung maghahagdan na lang tayo dyan. Anyway, mga biik naman po ang nakalagay dyan. Dyan sa 2 butas na yan. Mga biik po yan. Ang mga breeders natin dito talaga sila. Ayan. Yan talaga mga breeders natin. So papantayin pa namin yan. So tingnan natin kung gaganda panahon bukas. Para makapag-hukay ng Poso Negro. Kung hindi man, may gagawin na lang siguro iba. Kung ano. Kaya lang madugo talaga mga kabukals. So ang dami pa palang semento kailangan dito. Although meron na tayong mga buhangin dyan. Hollow blocks. Marami pa hollow blocks na kailangan, no? Ito na lang, oh. Marami pa palang hollow blocks na kailangan mga kabukals. Siguro mga 100 pa ito. Para maitaas natin. Yan talagang ang katotohanan pagka nag-concrete ka na nakulungan, magastos talaga. Kasi sa materyales, sobrang mahal na materyales ngayon. And syempre, hindi rin talaga biro yung magagamit na materyales pagka nagpa-konkreto tayo. Pero, ito nga ay pang matagalan naman na. Pag ito po ay naayos natin, talagang pang matagalan na. Dito na talaga tayo eh. Ayan. Yan po. Ayan yung ating bubong, syempre. Flex ko yung ating bubong. Diba? Ayan mga kabokal, so ito na, nakita nyo naman, unti-unti po tayo nakakausad sa ating mga projects dito sa bagong area. Ito lang talaga yung pinakamadugo sa lahat ng itatayo natin. Gawa ng mga materialis po, hindi biro, konkreto kasi. Pero ito nga, pamatagalan naman po, once na may tayo natin ito, ay talagang mapapakinabangan po natin na matagal. And yun nga, para naman po ito sa mga bread and butter natin, yung talagang income generating natin, which is yung ating mga native pigs. Ayan, so kami pauwi na naman. Bukas, tingnan natin kung maganda panahon. Sana wag umulan kasi baka mas maulan bukas gawa na may bagyo. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!